isang linggo pong public service dito sa Itanong kay Dean, kung saan po magbibigay kami sa inyo ng libreng payong legal. Isang pag-usapan natin, Dean Melano, na isa sa mga madalas nating makuha na mga hinihingi ng clarification ay kasi ngayon usong-uso yung mga nagsasanla. Oo nga, Tapos ang totoo yan. naisasanla ngayon sa mga iba't ibang opisina ngayon ay yung kanilang mga ATM. Oo, nako. Ngayon, yan. kung ikaw, ang ATM mo ay wala palang laman or hindi ka makabayad Yes. at hindi mo mapakiusapan yung pinag-utangan mo, ano yung pwedeng, totoo ba na pwede kang sampahan ng estafa Oo. at pwede kang makulong sa utang? Magandang tanong yan, Cheryl. Ano? Alam mo, basta't patungkol sa pera, may estapa ka lang kung sa umpisa pa lang, layunin na talaga ng umutang na manloko. Ayan, di ba? Okay. Na mangloko. Kaya kung mapapatunayan yan at layuning mangloko at talagang utang and go away, maaring estapa talaga yon. Pero yung mismong utang lamang na good faith, wala talaga nakukulong dyan. Oo. Lady Ann, ayan na, nasa linya. Hello po. O yan, Ayan, Lady Ann, okay. narinig mo na yung unang explanation ni Dean Mel on Opo, this. opo. Dahil nga, actually, hindi lang ikaw ang nakakagawa nito, marami talaga tayong Oo. mga kababayan na Yes. nagigipit. Na pakiusapan mo ba yung inutangan mo na sandali lang, bigyan pa ka pa ng palugit? Opo, ma'am. Oo. Opo, ma'am. So, ibig sabihin mo, Lady Ann, sinampahan ka na ng kaso? Opo, sa fiscal po. Nasa piskal at siguro ang sinampa sa'yo, marahil nga itong estafa. Swindling stapa po. O swindling estafa. Alam mo, Lady Ann, dapat magpagabay ka na dito. Humingi ka ng tulong sa Public Attorney's Office, ha? Pero bibigyan kita ng ilang mga alituntunin na nauukol sa utang. Opo. Unang-una, Lady Ann, ang utang lamang ba sanhi para makulong ka? Ang sagot dyan, hindi. Walang nakukulong sa utang. Tandaan mo dyan. Ang nakukulong lang yung pamamaraan ng pagbabayad. So halimbawa, Opo. nag-issue ka ng talbog na tseke, makukulong ka doon. Oo, nang walang Opo. Oo. Halimbawa, nag-issue ka ng peke na pera, makukulong ka doon. So in short, Opo. ang pamamaraan, ang siyang hinuhusgahan, Magiging dahilan ng magiging dahilan pagkakakulong. kung ang pamamaraan ay mali, makukulong ka. Ang utang lamang, hindi ka makukulong. Ngayon, kaya Ang tanong- dapat dyan sa kaso mong yan, ATM card. ATM card, mapatunayan nila na nang simula't simula pa, iyang kaayusan na yan, ang intention mo ay mangloko. Kasi iyan, pamamaraan na naman ng pagbabayad dyan. Kaya lang sabi ng batas natin, sa estapa, dapat mapatunayan na ang intention mo, ang layunin mo, nung umpisa pa lang kayong nag-uusap, para lokohin ang magpapautang sa'yo. Kung hindi naman ganyan, walang estapa, walang kaso, dapat ma-dismiss ang case. Lady Ann, kahit isang beses man lang ba ay Magandang nakapagbayad ka? Opo. Oh. Nakakuha po sila ng 2 beses na naka-withdraw po sila sa ATM O, ko. maganda yon. Okay. Isang pangitain yun na nung May umpisang-umpisa, intensyon ka magbayad talaga. correct ka doon, Kasi po, Cheryl. contractual lang po ako. Contractual. Kaya Oo, yung mga oo. sumunod, natapos Hindi na na po yung ako kontrata nakabayad. mo. Sabi po, nung pumasok po ako, last day mo na ngayon. So, para po akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Dahil ibig siyempre sab- nakautang nga po ako ng 20K. Oo, tama. Magkano na lang ang balanse mo? Actually po, ma'am, after ilang months, sinikap ko pong bayaran yung 20,000 at sinoli yung ATM card ko. Kaya lang, wala po kaming kasulatan. Kaya dinideny niya na hindi ako nagbayad. Ayan, okay. Iyang pagdi-deny na nagbayad ka at hindi nagbayad, malalaman naman yan eh. Kasi sa bangko, meron namang ebidensya o may record naman ng pag-withdraw. Oo. Lalo na sa ATM. Makukuha mo yan sa bangko at doon mo Attorney Mel, hindi na po ako nakapagbayad through ATM. Nanghiram po ako sa mga kapamilya ko para mabayaran ko siya ng cash. Oo, ayan. Okay, nabayaran mo. At ganun ba? Magkano Eh, di ang binayad mas magaling mo? pa. Magkano na naibayad mo? After ilang months po, ma'am, bukod po sa na-withdraw nila nung utang na pa lang, nagbayad po ako ng 20K nga.
Kasi ilang months nang lumipas, hindi ko na po inaano yung tubo sana. Kasi wala na po akong trabaho. Ganito. Kasi hinahabol nila rin yung Oo, tubo. Yung tubo. Basta't ganito. Nandiyan na ang kaso mong swindling o estapa. Nasa piskalya na. So ano ang iyong patutunayan? Unang-una, ito ay isang sitwasyon ng utang lamang. Okay? Pangalawa, wala namang bad faith o hindi ka naman ng loloko sa pamamaraan mong pagbayad. Okay? Opo. Basta't at pangatlo, yung sinasabi ni Cheryl, pakita mo na nakapagbayad ka naman, hindi lang nahusto. Sapagkat iyon ay isang pangitain ng good faith, ika nga. Wala kang criminal mind. Wala sa'yo ang mangloko. Pang-apat, sasabihin mo to kaya lang po talaga ako hindi nakapagbayad dahil nakulang ako ng pera pero hindi Nawalan ko ng trabaho. Nawalan ng trabaho pero hindi ko po layunin na nung umpisang-umpisa pa takasan siya. Opo. Ayan Sa po ha. PAW. Ang last Malinaw na yan, tanong ko malinaw. po, Iyan po ang attorney. gagawin mo. Ano Ang po last yun? na tanong ko po, may resolution na po ang fiscal na may probable cause. Ang pinakakalat po nung nagpautang, ganito yan. may warrant of arrest na ako. Sabihin may daily pong 16,000. Kung meron na ngang resolution ang fiscal, baka nga ma-warrant of arrest ka. Kaya nga, dapat pumunta ka sa public attorney's office at tignan Humingi kung ng meron nga. tulong. Dahil baka nantatakot lang, di ba? Baka wala naman. Baka nga na-dismiss pa. Kaya iyan ang una mong gagawin. Pumunta ka sa piskalya o kaya nakasama mo na ang iyong public attorney's office para kung ano-ano pa ang pwedeng gawin kasi meron ka pang 15 days to file a motion for reconsideration, ma-file mo na. Nakatanggap na po ako, attorney, ng resolution eh. O sige, mag-file ka ng motion for reconsideration kung may panahon pa. Kailan mo natanggap yan? Last week po. Last week, pwede pa, 15 days. Kaya pumunta ka ngayon sa public attorney's office, pakita mo iyan at sabihin mo gusto mong gumawa ng motion for reconsideration. At kung na-file na yan sa korte, baka kailangan magpiyansa ka at doon magpiyansa ka pansamantala at mag-file ka rin ng motion for a determination ng probable cause na tinatawag sa WES. Okay. Lydia, Alright. pasensya Okay. na, we're running out of time. Pero yun ang gawin mo, pumunta ka ng public attorney's office, sabihin mo pinapunta ka ni Dean Mel. At mag-file ka ng motion for reconsideration at kung nasa korte na, piyansa at mag-file ng motion for determination of probable cause. Okay. Okay po.